Samahan niyo akong gumawa ng dalawang cake na pwedeng-pwede pang Valentine's Day. Mga mi, tara na G! For inspiration lang itong mga mima ko ha, dahil itong mga orders na ito ay para sa mga jowa ng mga customers ko. Pero yung design nila, pasok na pasok sa Valentine's Day. Itong unang cake natin is 4x4 ang size niyan. And then ang flavor niya is red velvet with cream cheese filling. And yung size ng cake board natin is 6 inches. Syempre, ang frosting na lagi natin ginagamit ay walang iba kundi ang ACC whipping cream. Paano ba naman kasi lasang ice cream ito at napakasarap na, malinamnam at higit sa lahat, stable siya. Perfect na perfect talaga ito. Pagkatapos natin i-crumb coat yung ating cake, so nilagay na natin yung pinaka-cover ng cake natin. Color white lang pala ang pinaka-color ng base cake na ito. So hindi kayo mahihirapan kung marami kayong pa-order for Valentine's Day kasi color white lang yung pinaka-kulay ng cake natin. Pinakinis lang natin siya para mas maganda siyang tingnan and malinis siyang tingnan. And then after that, naglagay tayo ng crumbs or cake crumbs ng red velvet cake natin. Ito yung nasa top part ng cake natin. Dinagdagan ko lang yung pag-bake ko para may sobra at may mailagay tayo sa top part ng cake natin. And then after natin mailagay yung mga cake crumbs sa taas, nag-pipe lang tayo dito ng border at ang gamit nating piping tip dyan ay 1M. Ang ginawa lang natin sa border is pa-dot lang, so pinush and pull lang natin siya para makuha natin yung ganyan design. And then naglagay din tayo ng maliliit na red velvet cake crumbs paikot dun sa border ng cake natin. And then finally, nilagay natin itong ribbon na to. Ganyan yung ginagawa ko. Nag-umpisa tayo sa likod and then paikot. Yung turntable yung iniikot natin para hindi masira dahil soft icing yung cake natin. Tapos yung pinakadulo ng tali na yan is naka-ribbon na kagad para hindi tayo mahirapan na mag-ribbon and hindi masira yung pinaka-cake natin. And then syempre, lagyan natin siya ng topper. Kung pang Valentine's Day offer yan, palitan nyo lang ng Happy Valentine's Day. O diba, ganun lang siya kasimple. Pwede nyo yung i-offer ng 400 pesos pataas. Next cake naman natin is bento cake with 2 cupcakes. Ang flavor naman nito is moist vanilla cake with yema filling. Isa ito sa mga bestseller na flavors natin, lalong-lalo na dun sa mga customers na hindi gaano mahilig sa chocolate. So, pwede rin kayo mag-offer ng ganyan. Bali, nag-crumb coat lang tayo dito. Yung size ng ating cake is 4x2, pero nagiging 4x3 na yan dahil sa frosting natin. Hindi na natin tinatapas, kumbaga, pa-bonus na lang din yan sa customer. Especially na may kasama naman ng cupcakes itong cake na ito. Iba yung box niya, hindi siya nakalagay sa bento box. So, mas mataas yung box niya, pwede kahit na umabot ng 4x3 yung cake natin. Color white muna ang nilagay natin sa cake natin para mabalot natin siya ng maayos and hindi sumama yung mga crumbs nung pinaka-cake natin. Color red naman ang kulay ng cake na ito. Paano natin na-achieve yung ganito kaganda na color red? Ang gamit natin dyan syempre ang Decor It Food Color Gel ng Achievers, color red, and then konting color brown para medyo may pagka-luxury or elegant effect yung kulay niya. Hindi kasi gaanong maganda tingnan kung super bright red siya eh. Parang mas nakaka-romantic and elegant siyang tingnan kung medyo darker version siya ng pagka-red. I-scrape off lang natin siya sa gilid. And then, para umangat yung pinaka-corner niya sa taas kasi magandang design na siya, hindi mo na siya kailangan lagyan ng border. Tapos, ganito lang din yung nilagay natin na dedication. I heart you. Ganyan ako gumawa ng dedication. Manipis muna yung pinakaunang layer. Tapos, pakapal ng pakapal. 3 layer yata yung ginawa ko dito sa dedication. Kasi, para hindi mag-bleed yung color red ng cake natin. Actually, magbi-bleed yan, pero hanggang first layer lang. Pero since 3 layers yung pagkakasulat natin dito sa dedication, kahit na overnight pang nakachill yan, hindi siya mahahawa at mababasa pa rin ng maayos. Malinis pa rin tingnan yung pinaka-dedication natin. Kinat lang natin yung takip ng bento box natin dahil nga ilalagay natin ito sa separate box. Yung box na gamit natin is yung pang 6 pieces na cupcakes. Tapos kinat lang natin yung holder para yung 4 na holes, yan yung pagpapasukan ng pinaka-bento cake natin. And then yung 2 holes para dun sa 2 cupcake. Ganito lang ako mag-assemble ng bento combo 2. Yun ang tawag ko sa ganitong klaseng cake. And then, tutupiin lang natin yung mga corners niya para mas hindi tayo mahirapan na ilagay siya sa pinaka-box natin. And yung pinaka-pandikit natin para dun sa bento box and then sa mga cupcakes natin ay heavy duty na scotch tape.
Madikit na yan kahit na ipa-deliver ng motorcycle sa Grab or sa Lalamove, carry na yan at hindi na yan tatalon. Kasi foil liner din naman yung gamit natin sa cupcake. Design naman ng cupcake natin ay simple lang. Pwede nyong palitan yung etong design na ito kasi meron tong dedication na second. Pwede nyong lagyan ng toppers or gawin nyo na lang na paraset na design para mas maganda siyang tingnan. 3 tones din yung ginawa ko dito para hindi mag-bleed or mahalo yung color red doon sa color white na icing. Hindi kasi siya magandang tingnan pag nagbi-bleed siya. Makalat siyang tingnan and marumi siyang tingnan. Kaya lagi akong nagti-3-tone para kung sakali man na mag-bleed siya, hanggang doon lang siya sa second layer nung ating pinaka-lining magbi-bleed, hindi na mahahawa yung pinakababa or pinaka-top. Ito naman yung isang design, 1M lang din yung gamit natin. Pinaikot lang natin siya and then nilagyan natin ng little hearts na judges. O diba, ang shala ng mga cakes natin, napakasarap tingnan sa mga mata. And that's it for today. See you on our next video. Bye!